Paseo? Asyenda? Salut les amis! Bonjour Paris! Kamusta naga Pinas? At dahil spring season na nga rito, kung sabihin nila rito ay prontom, oras na para maglakad-lakad sa magandang panahon ngayong araw. Ang video na to is March ko pa nakuha at medyo natambak na dito sa telepono kasi kinailangan ko magkaroon ng motibasyon para kumbinsin ang sarili kong mag-edit. Isang araw nga ito na maganda ang panahon, nasaktuhan, wala akong trabaho for 2 days na magkasunod, tambay lang sa bahay, so might as well lumabas-labas at maglakad-lakad. Today, pakikita ko nga sa inyo ng kaunti at mabilisan laang ang ville kung saan ako nakatira. Ang tawag dito sa lugar na ito ay Puto. Itong ville dito sa Paris na kung saan ay tahimik at may maraming mga park na makikita ka kung saan po pwede kang umupo at magpalipas ng oras kung gusto mo. Unang destinasyon nga natin is Japanese-inspired na mini park kung saan maraming umuupo at kumakain kapag ka-break time nila kasi may mga establishment dito kung saan may mga nagtatrabaho at kapag lunchtime nila, yung mga pack nilang pagkain, yung mga baon o bugong nila, dito nila kinakain. At pag ganitong prontom o spring season dito, nako gamit na gamit ang mga park na to at napakaraming tao dito palagi. Lalo na pag summer, nako punong-puno ang mga park. At sa park na ito nga, dahil Japanese inspired dito, may makikita ka mga mini cherries dito. Mga nagbo-blossom na rin sila kasi panahon ng tagsibol, makikita mo na yung magaganda nila mga bulaklak at dahil Japanese inspired, meron ding mini lagoon. Hindi ko na inabutan yung pamumukadkad ng mga cherry blossoms dito, yung iba nagsilagas na, pero kapag ka full bloom ito, nako napakaganda. Ito ang isa sa pinakamaganda mga bagay na makikita mo pag nag-abroad ka at na mapupuntahan mo mga lugar may mga mini park kasi dito sa park na to pwede kang tumambay kahit sa ang park dito sa France, sa Paris lalo, maraming park dito na pwede mong tambayan at magaganda dahil maintained. Isa nga itong Puto sa Ville de Fleurs kung itag nila rito kasi marami mga bulaklak rito kahit saan katumingin lumingon kapag ganitong prontom o spring season. Makikita mo ang pamumukadkad ng mga cherry blossoms at iba't ibang mga tulips, iba't ibang bulaklak na itinatanim nila for the preparations ng upcoming prontom at syempre ng summer. Ito nga to mga cherries na to, cherry blossoms na yan, nag-uumpisa na rin yung mamukadkad. At ito makikita mo sa mga pathways lang ito, sa kung saan dinadaanan ng tao, makikita nyo na to mga tulips to mga to Diba? Habang maglalakad ka, lalo ka mai-inspire kahit na medyo mainit siya, may mga water fountain kang makikita at mga bulaklak na mag-i-inspire sa'yo lalong maglakad kasi ang ganda nila sa mata, as in, ang ganda nilang tignan. Ang Paris nga ay may connotation ng historical, modern at nature na bansa. Dito makikita nyo yung nature, yung mga punong yan, natural yan, tinatanim nila, pinoprotect nila para magbigay ng lilim sa mga tao. At historically na preserve din ng bansang ito ang mga buildings nila. Makikita mo yan everywhere you look around, makikita mo na yung mga buildings nila may mga istorya ng naikubli at may mga istoryang itinatago. After ko nga dumaan sa city centers, umakyat na ako rito sa paitaas na bahagi ng lugar nila kung saan makikita mo yung parang pinaka-tourist information nila. Makikita mo rin dito sa bagon ng train na ito kung ano itsura ng train nila noon dati rito. At ang ganda nga ng location na ito dahil ito ay pataas. So makikita mo rito sa image na ito, dito sa pinaka-train na ito kung paano itsura nitong lugar na ito noon, hindi pa nagagawa yung speed train na yan. Ang train na yan nga is nagko-connect nitong lugar na ito papunta sa Paris kung gusto mo na magpunta sa Paris. At pagkatapos ko nga doon ay umakyat na ako papunta rito sa parang mini botanical garden nila. Pupunta nga ako dito sa Parc du Moulin kung saan makikita ko yung tinatawag nilang mulang. In English, it's windmill at hindi ito windmill na may tubig. Isa itong parang conservatoire. Sabi nga dun sa logo is may conservatoire, music conservatoire dito. Ano yung bulol? English pa ulit-ulit ka. Music conservatory. Ay naku, ang hirap talaga mag voiceover. Pero liliko muna tayo sa viewing deck kung saan natin makikita ang Tour Eiffel. Hindi mo man makikita ng buong malaking-malaki ang Tour Eiffel sa lugar na ito. Pero napakaganda ng tanawing dun sa viewing deck na yon. Roulette petit enfance du Moulin. Dapat yung araw. And after ko nga ipakita sa inyo yan, diretso na ako rito sa lugar na aking sadya. Sa Le Moulin de Chantecoq.
Na dating ganito ang itsura, ngayon ay eto na. Tignan nyo maigi kung paano nila tinransform. Doon na-preserve nila, pero meron silang idinagdag. Di ba? Mix-mix lang. Talagang binabudgetan nila para ma-preserve nila dito yung mga historical figures o historical establishments nila. Isa lang na-realize ko nung nag-abroad ako at napunta ako sa mga lugar kung saan parang nakikita ko pa yung mga nakaraan nila. Sana sa Pilipinas may ganun din, no? Paano pala kung yung ibang mga establishments natin sa Pilipinas is not preserved? Yan kasi yung na-realize ko nung napunta ako sa mga lugar kung saan nakikita ko pa yung mga historical establishments nila. Na-preserve nila. Ang ganda palang may balik-balikan kapag kayo isang bagay, isang lugar is nakikip mo, na-preserve mo. Parang may binabalik-balikan ka na i-compare mo yung itsura noon sa itsura ngayon. But on the other hand, alam kong napakabigat, napakalaking financial ang kakailanganin kapag magpe-preserve ng mga gantong historical establishments. At doon naging matalino ang bansang ito kasi instead na makipaglaban sila noon, makipaggerahan sila noong World War II, naging matalino sila, naging play safe sila para makip nila yung mga gantong historical places nila. At malapit nga sa lugar na pinanggalingan ko is itong viewing deck. Another viewing deck kung saan mo makikita ang Tour Eiffel, ang Jardin de Belvedere. Another viewing deck nga ito kung saan makikita mo ang La Tour Eiffel at makikita mo dito ang mapping ng Puteaux et le bord de Seine. Meaning in English, Puteaux and the Riverside. Riverside o Riverbank. Parang Marikina Riverbank, katumbas nun. Pero mas maganda, mas posh ito. Panigurado ang ganda dito kapag may mga fireworks display sa park. Kasi makikita mo talaga. Kasi mataas nga ang lugar na ito. Kaya lang hindi ako nagpupunta at hindi ako lumalabas kapag may mga ganong palabas dito. Kasi tinatamad na ako. Kasi siguradong yung mga tao maglalabasan yon para mapanood lang ang fireworks display. At kitang-kita mo talaga rito kung gaano kaganda. Dapat nga lang ng Jardin de Belvedere is itong another jardin. Ang Le Jardin d'Offenbach. Hindi siya sound French, no? Pero siguro ibang language to. Pero maganda rin to. Magkatapat lang talaga sila. Itong mga park na pinupuntahan ko is magkakatabi lang. At literally iilang hakbang lang ginagawa ko. Nga diba hitting two birds in a stone. Pero ito nangyari sa akin, hindi lang two birds to. 3 parks na to. At marami ka nang makikita. Marami na ako naipakita sa inyo in the story. Bukadkad na rin ng mga tulips. At kahit saan ka magpunta, makikita mo silang itinatanim. Makikita mo sila na magpapaganda ng araw mo, ng mood mo kapag masama ang pakiramdam mo. Ano namang ginagawa nito mga kalampanang ito din eh? Ano silbi nyo dyan? Hindi ko rin naman nabasa kung anong history nito. Basta ako'y lakad na lang ng lakad kung saan ako padparin. At ngayon ko lang yun nakita. At asahan mo sa mga public parks na ito, may makikita kang playground, play area ng mga bata. So kung kayo ay napagod na maglakad-lakad, may dala kayong bata, pwede nyo silang isoga dyan. Ginawa mo namang kambing. May mga play area kung saan pwede mong hayaang maglaro ang mga anak mo at doon mas mag-i-enjoy sila habang ikaw nagpapahinga. Babantayan mo lang, literal na ikaw ay nagbabantay habang nagpapahinga. O diba double purpose, meron ka pa rin ginagawa habang ikaw ay nagpapahinga. Kaya lang, huwag mo namang ilalagay rito kapag ikaw napagod na, diba? Bawal yon. At syempre, hahanap ka ng uupuan na hindi ganiri kalaki na pagkalaki naman nito, kakailanganin pantumalon para lang ikaw makaupo. Ay, syempre, meron naman talaga dyang upuan para sa mga magulang. Pero kung gusto mong pahirapan ng sarili mo at mag-picture-picture dyan ng pang-instagrammable, aari naman yon. Ngayon naman tayo dumiretso sa isang tulay, ang napagkataas na tulay. Kung napapansin mo, hindi sila mahilig sa mga Japanese at Chinese inspired na mini park. Napapansin ko, parang Japanese pa rin inspired nito. Dahil Japanese inspired ito, kung gaano kalaki at kataas yung upuan kanina, siya namang ibinabat inaiksi nitong hagdan na ito, tulay na ito. Ano ba talaga? Tulay o hagdan? Basta tulay. Dahil masakit-sakit kapag kayo nalaglag dito. Hindi tubig ang babagsakan mo kundi net na bakal. Bakit ba naging bakal ang net din? Masakit ito makasambot. Pero mag-iingat kayo dahil sa part na ito napagkaraming lamok. Hindi ko na lang nabidyohan pero naramdaman ko at narinig ko yung mga ugong-ugungan nila. Siya paano? Hanggang dito na lang. Ako'y nakatapos na maglakad. Ako'y babalik na sa bahay. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. A bientôt, merci. À la prochaine. Salamat.